Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at may dalawa po tayong pag-uusapan ngayon. Okay? Una nating pag-uusapan ay good news tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos. Itong si PBBM binisita at tumulong sa NKTI o National Kidney Transplant Institute. Okay? Yan, pag-usapan natin yan. This is a good news tungkol kay PBBM. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito, nag-vlog na tayo dito kagabi at patuloy natin itong i-update ko kayo dito tungkol dito sa Acting Bucor Chief General Katapang naghain ng panibagong complaint laban kay General Bantag. Bagong complaint na naman yan, okay? So, pero bago natin ito itatalakay guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube, okay? Sa taong bayan. So, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow sa YouTube at sa Facebook para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And Caveman Coffee, ito yung coffee na recommended ng Donmar TV. Bili na kayo sa Shopee, it's 22% off, okay? At itong ating Donmar TV t-shirt, bili na rin kayo sa Shopee bilang suporta ng Donmar TV. Okay, thank you. So, punta tayo dito sa unang topic natin na itong si Presidente Bongbong Marcos binisita at tumulong sa NKTI o National Kidney Transplant Institute, no? Sa Quezon City. Nag-inspeksyon si Presidente Bongbong Marcos at nagbigay ng mga tulong sa mga pasyente. Ayan. Itong mga balita na kagaya nito, hindi ito binalita ng mga some of the mainstream media. Hindi ito binalita ng mga vloggers, no? Kasi puro negatibo lang ng gobyerno ang kanilang binabalita. So ito, nakita natin na itong si PBBM ay tumulong nga dito sa National Kidney Transplant Institute na marami itong naisalba na buhay. Okay? Binigyan pugay ang mga healthcare workers ng NKTI. So pati ang mga healthcare workers ay binigyan pansin ni PBBM. That's a good news. Para sa kanilang binigyan pugay dahil para sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa panahon ng pandemya. At pati ngayon, patuloy pa rin naman ang pandemya kasi meron pang nagka-COVID-19, di ba? So, dahil ang NKTI ay isa sa mga tumanggap ng COVID patient sa panahon ng pandemya. So, dapat lang na i-appreciate natin ang mga healthcare workers dahil isa sila sa rason kung bakit umunlad tayo pabalik, no? Dahil sa kahirapan natin sa pandemya at dahil sa kanila, ibinuhos nila ang kanilang sakripisyo, ang kanilang buhay dito sa may mga sakit na COVID-19, di ba? So malaking tulong itong mga healthcare workers na ito. Nangyari ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos kasabay ng ika-4 na pong anibersaryo ng NKTI na kung matatandaan natin na ito'y ipinatayo ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1983. Itong NKTI na organisasyon matagal na ito. Hindi ito ma-build kung hindi dahil sa tatay ng ama nitong si PBBM. Okay? Hanggang ngayon, marami pa rin naitulong ang tatay nitong si PBBM. Maraming mga institusyon, mga organisasyon na until now nakakatulong like kagaya nitong NKTI. Okay? Nakita ng Pangulo na nagagampanan at effective ang NKTI sa bansa. At maraming buhay ang naisalba dito. Kasama na rin dito ang murang halaga sa mga nagdadialysis. Okay, so yung mga nanonood rito, no, na
medyo may edad na at magka-dialysis na kayo, no? Punta lang kayo dito sa NKTI sa Quezon City. Okay? So merong mga organisasyon ang ating gobyerno tungkol sa mga ganitong bagay. Na alam naman natin marami ang biktima dito sa mga kidney failure, at itong NKTI ay isa rin ito sa programa ng gobyerno na inibuild ng tatay ng ating presidente na makakatulong dito sa mga taong may failure sa kidney, na tumaas pa ang kanilang buhay at yung iba dyan talagang naaayos yung kanilang kalagayan tungkol dito. Okay? So, I'm very happy na itong si Presidente Bongbong Marcos sa mga ganitong bagay, small details na kagaya nito, ang pag-a-appreciate ng mga healthcare workers at pagbigay tugon sa mga may kidney problem, kahit maraming problema ang bansa, tinututukan pa rin ang mga ganitong bagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Good news. Congratulations sa inyo, Presidente Bongbong Marcos. We salute you for that. Okay? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos na tinutulungan, in-appreciate ang mga healthcare workers at in-inspection ang NKTI. Okay? Ito ay ginanap sa Quezon City. Okay? Ang NKTI na binigyan pugay lahat ng mga healthcare workers dito. Okay? So, ayan. Pwede kayong mag-comment, mag-react, mag-suggest tungkol sa issue na yan. Okay. Pangalawa nating pag-uusapan, itong tungkol kay Acting Bucor Chief General Katapang. Itong nasa left side, no? Nag-vlog na tayo dito kagabi, ngunit ito ang follow-up vlog natin dito sa issue na ito. Na itong si General Katapang naghain ng panibagong complaint laban kay General Bantag. Okay? Sinampahan ng reklamong kriminal at administratibo sina General Bantag at sa kanyang mga kasamahan. Isa na rito si Correction Superintendent Arnold Guzman, Correction Inspector Rick Roca Corba, CTO 1 Jorel De Jesus, CTO 2 Angelo Castillo, CTO Alexis Katindig. Ito yung mga kagabi hindi natin nabanggit itong mga pangalan na ito na kasama sa inireklamo nitong si General Katapang. Okay? So, ano ba ang inireklamo nitong si General Katapang, no? Panibago na naman ito. Hindi pa nga na tapos yung kay Percy Lapid, di ba? So, ito bago na naman. Okay? Mga cases involved dito o kabilang sa mga inireklamo ay kasong plunder, malversation of public funds, and graft and corruption. Tatlo yan. Mga mabibigat yan. Okay? So, nasa taong bayan na. Kung kayo ay, ano ang opinion nyo dito? Maniniwala ba kayo dito kay General Katapang na meron silang data sa pag-i-investigate nila dito? Bakit ganito ang nangyari? Na sabi ng abogado ng Bucor, no, may mga proyekto na ginagawa itong si General Bantag na hindi natapos. At ito ay mga regional correctional facilities o bilangguan sa Davao, Palawan at Leyte. Okay? So, tatlo yan. Hindi lang yan isang proyekto kung hindi tatlo. Okay? Bawat raw proyekto ay nagkakahalaga ng halos 300 million pesos. So, malaki yan. No? Mga malalaking building ito na ipinatayo siguro. No? Na pinalilitaw na tapos na ang proyekto ngunit hindi pa ito natapos, no? Nakabayad na raw ang gobyerno, nakabayad na raw ang Bucor sa kontraktor na halos kabuuhan ng pondo.
Pero base sa inspeksyon sa kampo nitong si Katapang, wala pa raw kalahati ang nagawa sa proyekto. Okay? Halos wala pa raw sa kalahati. Yan ang nasa balita Ngunit, hindi, masasabi ko talaga ito na parang tanim na naman ito laban kay General Bantag. Alam niyo ba kung bakit? Hindi consistent. Dahil ang sabi ni General Katapang, according to the news, according to News 5, halos raw kalahati, halos wala pa raw, okay? Wala pa raw sa kalahati ang nagawa nitong proyekto na ginawa raw ni Katapang. Pero sabi ng abogado ng Bucor, nagbayad ng 97% ang Bucor, pero 57% lang daw ang nagawa. Magkaiba yung statement ng abogado at itong si Katapang. Itong yung Bucor, 97% ang naibayad o naipalabas na pera, pero 57% hindi wala raw sa kalahati ayon kay Katapang. Medyo konti lang itong difference, pero sa mga bagay na ito meron ng mga inconsistency itong mga pahayag ng kampo nitong Katapang, di ba? So ang tanong dito, maniniwala ba ang taong bayan sa new accusation dito kay General Bantag? Yan ang tanong di ba? So, tinatawagan umano ang side nitong si General Bantag tungkol dito, pero wala pang response itong si General Bantag. Kasi dito ang mga kampo ni General Bantag, silent pa sila sa mga bagong akusasyon na itinitira nila ngayon laban kay Katapang. Wala pa silang tugon dito. Tinawagan sila ng media, gustong kunan ang kanilang opinion, pero wala pa silang response tungkol dito. Okay? Sa ngayon, patong-patong na ang kasong hinaharap ni Bantag. Isa na dito ang kaso sa Percy Lapid case at itong John Villamor at yung mga jail guards na nagrereklamo kay General Bantag rin, na yung sinaktan raw nitong si General Bantag. Iba pa yun, di ba? So, sa aking analysis rito, opinion ko ito, analysis lang ito, nabigla ang taong bayan, nabigla ang mamamayang Pilipino. Bakit sobrang dami na ang itinitira ngayon kay General Bantag? Okay? At isa pa rito is dapat itong silang Katapang ay magbigay ng ebidensya kung talagang may nangyari bang graft and corruption tungkol sa mga proyekto na ito. Okay? Kasi kung totoo man na ginawa ito ni General Katapang, itong mga proyekto na ito na hindi natapos, hindi si General Bantag ang question. Pwede niyong i-question si General Bantag, pero mas more on, punta kayo sa contractor, bakit nagkaganito? Hindi natin alam. Kasi yung mga presyo ng mga bilihin when it comes to the construction, tataas rin yan Kahit may budget ka na ganyan, hindi natin maiiwasan. Based on my analysis lang ito na sometimes hindi natin makikita ang the root cause bakit hindi ito natapos. Baka tumaas yung mga bilihin sa mga construction to the point na merong mga bagay na mas nabigyan pansin yung mga laborers, ang gastos, kasi meron itong mga construction workers, mga engineers, ganun, na involved, yun rin dapat yung bigyan ng mga talent fee yun, di ba? Kung ano man ang kanilang, kasi alam nyo naman, ang pera ng gobyerno, medyo, delicate ang pera ng gobyerno, na hindi sa lahat ng panahon, yung pera ng gobyerno, maibigay kaagad yan. Kasi dadaan pa yan sa maraming proseso. Alam ko yung style ng gobyerno So,
yung target date na matapos yung isang proyekto hindi hindi na scheduled ng tama dahil nga siguro nagka-problema pa sa pera ng gobyerno at tumaas na yung mga bilihin. Kaya yung budget ito analysis ko lang ito na pwede kung magkabali dito, no? Pero pwedeng ganyan ang posibleng mangyari. Kasi kapag itong proyekto na ito, kapag magbigay ka ng exact amount na for example, itong sa Davao is 300 million. But the prices of this mga equipments, mga construction materials, nagtataas, nagbababa ang presyo niyan. Pero alam naman natin na dumaan tayo sa COVID-19, isa pa rin yan. Baka hindi ito tinapos kaagad because of COVID-19. When the COVID-19 stops, so tuloy yung trabaho o tumaas na yung mga presyo ng bilihin. Baka ganyan ang mga nangyari. Okay? So ito is mga analysis rin natin ito na posibleng mangyari. Okay? Hindi naman ako nagsabi na ganyan talaga ang nangyari. Posible lang na pwedeng magkaganon. Okay? So, ito ba ay ginagawa ni General Katapang dahil alam niya o alam ng kampo ni Remulla sa DOJ na marami ang kumakampi kay General Bantag, di ba? Alam naman natin yan na isa ito sa mga bagay na bumaba ang rating ni Presidente Bongbong Marcos dahil dito sa issue ni General Bantag. Maraming kumampi dito kay General Bantag. Kaya nga ang mga taong bayan gusto nang iparesign yang si Remulla dahil siya raw ang pagbaba ng rating ni PBBM. 'Yun ang mga sabi ng mamamayang Pilipino. No? Hindi ba ito ginagawa ni General Katapang para bababa ang rating rin ni General Bantag, no? Kasi ngayon maraming kumampi ni General Bantag. So sila naman sa kampo ng DOJ, sila Katapang, Remulla, todo naman sa pagbigay ng bagong kasalanan. Okay? Kung matotoo man yan o hindi, it will go investigation. Under investigation ito lahat. Okay? Na tingnan natin kung saan papanig ang taong bayan dito. Okay? Kasi ang taong bayan pagod na, ang taong bayan ay halos hindi na nga maniniwala sa justice system natin. Pero ako, still naniniwala ako sa justice system na working pa rin ang ating gobyerno when it comes sa ating hukuman. Ngunit, marami ang mga haka-haka na magiging unfair raw ang kaso nitong si General Bantag kapag sa DOJ o dito sa ang DOJ ang investigasyon. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Maniniwala ba kayo sa bagong akusasyon ni General Katapang o papanig pa ba rin kayo kay General Bantag? Naniniwala pa ba kayo na itong si General Bantag ay malinis, hindi korap? At pinili ito ni former President Duterte na sugpuin ang illegal na droga. Naniniwala pa ba kayo kay Bantag? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. Okay? So guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And also, kung bago ka pa lang sa aking page, sa aking channel, sa YouTube, sa Facebook, consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, have a great day and God bless. See you in my next video.